noon pa man, wala namang jeepney phase out talaga. Oh, wala talaga. Yes, wala ma'am. talaga. Now, ma'am, kung gusto mo magtayo ng kooperatiba, wala ka mga jeepneys, ito po mga modernized jeepneys, ito na yung kunin mo. Kasi ba't babalik ka pa sa traditional? Ngayon, kung traditional jeepney lang ang hawak mo, kadalasan po sa Pilipinas, mga madam, ang isang driver, siya na rin ang operator ng isa niyang unit. So, kung yun lang ang jeepney mo, luma, pero roadworthy para po sa kapakanan ng mga pasahero, you're part of the Ibig program. sabihin, pwede kong palitan yung makina ko ng Euro 4. Yes po, yes Without po. changing the Yes po. the exterior. outer shell. Yes po. The designs, the looks, doesn't necessarily mean po na itapon nyo yung luma nyong jeepney, itapon nyo yung pangkabuhayan nyo, mabaon kayo sa No, that's utang dito. clear. Pero Bilhin sa nyo tong mga subsidy, bago. gano'ng kadaming subsidy mo makukuha nila? I think bottom line, at the end of the day, it's really a question of expenses. Sige ma'am, Magkano? yung luma na yung jeep ko, wala talagang pag-asa. Opo. Wala nang taillight, wala nang brake light. Yes, ma'am. Ang equity subsidy po na unang ibinibigay po ng gobyerno ay 80,000. Pero last February po, umakyat po ito ng 250. May nabigyan na po ng mga equity subsidy. Now, paano yun? 80,000 lang yung natanggap ko. Ang swerte naman ng mga sumunod na naabutan ng pagtaas. Makukuha ko pa ba yung dagdag? Yes. Okay, and magkano yung dagdag? 250 na po kasi siya ngayon. So, Kaya lang mahal ng unit. Ano yung Magkano ba yung 2.5 unit? million? Yeah. Na that figure is being thrown around. That's the cost of the unit, I oo, understand. parang Intimidating yun eh. yun ang sinasabi. Nakakatakot may mga kailangan. saraw po na jeepneys yung malalaki. Nasa 1.1 million lang po yun. Ma'am, depende po sa manufacturer yun. Pero kasi So, Celine, okay, kung yes, ma'am. 250 yung subsidy, saan ko naman kukunin yung 1 million? Well, ma'am, that's the importance po of having your co-op dahil sila po ang naka-front for financial management. Okay, so now that you're explaining it to us, naiintindihan namin. Kaya lang kasi I think yung idea of processing the documents, that's intimidating to ordinary jeepney operators and drivers. So I understand nakakatulong yung mga ganitong interview, but what else do you do Yeah, do you to help educate them? these people? Kasi kapag ordinary ka, diba, tapos makikita mo yung ganong kadaming process, nakakatakot yun. Kahit Sa simple yung totoo pag-fill up ng forms, yung mga ganyan. Ako nga, honestly, na, alam mo yun, parang, I second guess myself O baka sa mga maisip forms. mo na baka matali na ako dito. Yes. Dahil sumali na ako sa co-op, I would have to pay this in the future because nga that figure, 2.8 million, is being thrown around. 1.6 to 2.8. Yes, ma'am. Hindi po necessarily mean na ganun po ang presyo ng mga modernized So, anong jeepneys. pinakamura? 1.1. Sa inyong tala, 1.1. pinakamura, Million Yung pa mga rin. surround jeepneys Million pa talaga. yun. Yun na Ma'am, yun. syempre Mahal sa pa sakyan, rin. mahal talaga siya. Yes, ma'am. Pero ma'am, that's why may co-op for financial management. And yun po, ang inaalala po ng mga tsuper, ma'am, is hindi na nakapangalan sa kanila yung prangkisa. Nakapangalan na yung prangkisa sa kooperatiba. More on dun po. Alam naman po nila yung process ng financial eh. Kasi yan naman po ay may percentage ng awa sa bayad eh. At napupunta po sa Celine, co-op. alam natin, Very- itong prangkisa, it's an asset to them. They can pass it So on. it's also a sense of control over Yeah. their business. That's why, ma'am, How do you assuage their concerns when it comes to that? number one, ma'am, yung education for involving yourself in corporation or cooperative. May mga shares yan, ma'am eh. Kaya nga po ang suggestion ng ating Chairman Guadis, ORCR mo with your name on it and the number of co-op. So, identified yung shares mo sa kooperatiba. But still, they are concerned of the franchise itself. And ayaw ho namin ng isusugarcoat ito. And syempre, ma'am, ang instruction sa atin, honest communication, yes po, ang franchise ay nasa kooperatiba. Okay. So kumbaga from being a business owner, bigla ka magiging So yun, empleyado. that's the rub, right? Diba? That's the rub. The thing is kasi... That's the honest sticking explanation. point. Tsaka yun yung sticking point, I guess, for the, yung mga chopper. Gaya ng sabi mo, ayaw nila mawala sa pangalan nila yung prangkisa at yung control. Okay. Para lang malinaw, no? So wala pong phase out, pero ano po yung kailangan palitan dun sa traditional jeepney for it to be roadworthy? Number one, ma'am, yung engine. Yun po ang pinaka-importante. No? Under the guidelines po of LTO, it should be Euro 4. Para po maging roadworthy. Then, para naman po para pumasa sa Philippine National Standard, yung mga basic, pwede pong mas mataas lang yung roof. Makikita nyo naman po yung ibang roof ng mga jeepneys. Medyo, yung iba po, sira na or hirap din po ang mga commuters, ma'am. With the PUVMP project, ma'am,
kailangan din tingnan yung welfare ng commuters. Marami na din pong nasasakripisyo doon, bukod po sa kapakanan ng mga drivers. That's why po, we're trying to meet them halfway. Kasi para din po ito sa kanila at para din sa mga commuters. Second, ma'am, of course, engine, yung roof, technically, yung door, dapat po sa gilid. Yan po eh. Yung mga chuper po, gusto na nilang, akin yung unit ko, ika-calibrate ko on my own kasi hindi ako gagastos ng ganun kalaki. So be it. That's fine. That's fine. You're still part of the PUVM. Alright, so going back. Hindi lang po na kakarating yung mensahe sa kanilang, that's fine. To calibrate your GPS. Exactly.